ako mga higala sa kanginan o kaigsuonan ka pamilya nga nagpaminaw karon. Malipayon nga paminaw sa tuang tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanhan ay kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kong mga kaigsuonan nga mga nagpaminaw karon ang atong pagahisgutan mga pinangga ko mga kaigsuonan so heto kini nga nagkanayon the seen and the unseen war, ang makita o ang dili makita nga gubat. Okay mga pinangga ko mga kaigsuonan, pero sa lipat mo padayon sa unahan gusto na kong ipahibalo kaninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa New Kasay Seventh-day Adventist Church alang sa usa ka Sabbath Fellowship sa 9 or Power 9 churches or 9 Power churches. Nga diin magtapok dinhi mga pinangga kung makaigsoon kauban sa mga batanon, kauban sa itong mga listeners sa tuang program. So see you here sa New Kasay mga higala. New Kasay Seventh-day Adventist Church, Barangay New Kasay, Duhali, Davao del Norte. Okay mga pinangga kung makaigsoon, sa di pagyuta mo padayon sa unahan ato sa kini pataliwadan og usa ka pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalaygon og balaan ang mga Dios nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa paguban mo kanamo karon. Dalaygon ikaw sa nga tanan sa tibuok semana sa paghatag og bubo og gugma kanamong tanan. Nga diin kami nakapahimulos og natagbaw sa imuhang gugma alang kanamong tanan. Ginoong Dios, takos kang pagadaygon o pagasimbahon karong adlaw. Hinaot ikaw magapanalangin kanamo, may panglawas mabatnan sa tanang mga naminaw. Ingon man usab sa mga nagbalatian karon. Ang tanang mga negosyante nga nagasupport ini nga buhat panalangini, labi na gyud ang mga donors, mga sponsors ug uban pa. Ang tanang kapamilya ug ang leadership sa LCM, ingon man usab ang leadership sa imong organized church nga mao ang Seventh-day Adventist Church. Panalangini mga silang tanan Ginoo. Og kini among gilauman nga madawat uban sa kapasayloan sa mga sala, pinaagi kang Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsuonan, usbon ko ang suheto nga itong pag-tunan karon mao kining the seen and the unseen war. Ang makita o ang dili makita nga panagbangi o gubat sa atong ginatubang karon. Mga kaigsuonan nga itong suheto nagkanayon, ang itong memory text, sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 12 nagkanayon, from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Gikan pa sa kadlawan ni Juan na nga Bautista hangtod karon ang gingharian sa langit nagaantos og kagubot og ang mga maldito nagakuha nini pinaagi sa kusog. Ato makit-an mga pinangga kung makiksun ato masabtan nga do nagigubat kinahitabo sa langit. Tali sa mga dili makita nga kagamhanan. And that is what according to the Bible, and we cannot deny the fact nga dito sa langit nag-start ang maong gubat. Unya, gi-depict sa panahon ni San Mateo mga higala, iyang gi-portray ang hitabo pinagi kan Jesus Christ, nga kini nga gubat mga kaigsuonan nahimong visible, mahimo nang makita sa atong kapanahonan karon. O karon nga semana, muna itong gitun-an. Muna itong gitun-an mga kaigsuonan sama pananglitan, atong gitun-an mga kaigsuonan kanang gitawag og gusto ipasabot ni Jesus Christ pinagi sa libro ni San Mateo, the unseen war between Satan against and Christ. So between Satan and Christ. Dili makita nga gubat mga kaigsuonan, tali kang Kristo o kang Satanas. Ikaduha, gipasabot po ni San Mateo pinagi kang ni Jesus Christ pinagi kang San Mateo nga the seen war, kaganina the unseen war. Karon the seen war ang makita nga gubat between John the Baptist case og sa atong kapanahonan karon mga kaigsuonan. But there is a final war, what we call the one war. Ang nadaog na nga gubat mga kaigsuonan, that is the victory guaranteed on the cross. Muna itong paghisgutan karon mga pinangga ko mga kaigsuonan nga mga punto sa tuang pagtuon. Now karon, sugdan nato mga kaigsuonan sa gitawag og the unseen war, ang dili makita nga gubat. Sa 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 19, nagkanayon, we know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Matod pa sa Bisaya, nasayod kitang tanan nga kita iya sa Dios. Ug ang tibuok nga kalibutan naan himutang sa mga paglihok sa dautan. Buti pasabot kining kalibutan ng mga kaigsuonan. Yeah, we know the truth. We know the story.
Gi-hijack ning kalibutan na mga kaigsunan. And who hijacked the world? It was Satan. Sa dihang gi-hijack na niyang kalibutan na, we need a Savior. That's why Jesus Christ entered in. Nagpakatao ning kalibutan na. We know that story. Naibawaan na to na mga pinangga kong mga kaigsunan. That's why kung imong i-summarize mga kaigsunan ang tibuok, Ephesians chapter 6 verse 12, matod pa, those two kingdoms are real. Although we cannot see them, our problem is that we are currently living in enemy territory. We belong to God's kingdom. We're on Christ's side. Therefore, we do not wrestle against flesh and blood, but against spiritual host of wickedness. Matod pa ni San Pablo Magison, tinuod lang ka ng duha ka kingdoms karon nga nagbangi ning kalibutan ng mga kaigsunan. Di lang nato sila makita ng two kingdoms, but we can feel it. Ang atong problema karon mga kaigsunan, ni ata nagpuyo sa enemy territory. Natas nagpuyo karon sa territory sa enemy. Although di ko ni iyaha, giangko na niyang iyaha mga kaigsunan, then we belong to God's kingdom. We're on Christ's side. Dapat we know that. We should know that. Nga, Christ died for us and now we become part of His kingdom. Natas iyang kiliran mga kaigsunan. That's why Paul said, wala ta magkiglayog batok sa unod og dugo, kundi espiritual og tali sa kangitngit nga mga prinsipe ang atong pagpakigbugno mga kaigsunan. So and that's what we should know. Muna itong dapat may bawaan mga kaigsunan. Ang dinining kalibutan na, and I would like to tell you, Jesus was accused of healing the power of Beelzebub. Di ba? Si Kristo nagapanggula og yawa. Unyaon si allegation sa mga tao. Kana siya, nagpanggula na siya yawa, kay iyaha po na siya sa yawa. Murabag sa ato pong panahon karon, makig-away kag batok sa offshot, imuhang dipensaan ang simbahan batok sa offshot, ikapay i-brand nga offshot. Mao man na karon, mao ra gihapon na nga hitabo mga kaigsunan. Ang gihimo ni Kristo ning kalibutan na iyang gipasabot nga tinuod gyud nga dunay gubat. Dunay gyud gubat between two kingdoms. Mo nay gipasabot ni Jesus Christ sa dinhi pa siya ning kalibutan na mga kaigsunan. Okay? Now, adto ta sa gitawag og the sin war. Ang nakita nga gubat. Okay. Sa Matthew chapter 11 verse 12, mao ginito ang key text mga kaigsunan. Matod pa niya. And from the days of John and the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Sukad pa sa kapanahunan ni Juan Bautista hangtod karon, ang gingharian sa langit nag-antos. O kaguliyang kagubot o ang mga maldito, nagahimo niya na by force. Ilang gikuha mga kaigsunan, gusto nilang samukon, ilugon, gusto nilang wagtangon, gusto nilang unsaon lang nila kining kalibutan ng mga kaigsunan para mawala. Kay balo ka, human nga si Juan higala na priso. Si Juan nagpadalag duha ka mga disipulo ngadto kang Hesus. Gusto niya masayod kung siya bagyod sa ang Mesiyas. Imagine that sabtaragod ang kahimtang ni San Juan. Si Juan ang nagbautismo kan Jesus Christ. Iyang gipadako nga he is greater than me. He is more than me. Siya nakakita sa paghumag bautismo, mikunsad ang balang espiritu nga kang Kristo. Mitingog ang amahan sa langit nga this is my beloved son whom I am well pleased. So kita si Juan grabe ang nakita ni San Juan mga kaigsunan. Grabing witnessing ang iyang na-experience atong panahon na. But because of the war nga iyang na-experience nga dito na bilanggo si San Juan Bautista mga higala, gibati ni San Juan ang dakong duda. Nagduda gyud siya. But that's why nagpadala siya duha ka mga apostoles ito mingon siya, ikaw ba gyud? O basig maghulat pamiglain? Si Kristo mga pinangga ko mga kaigsunan, nagpakita siya siyang pagkatinuod nga siya ang mao Mesiyas, ngadto siya mga disciples. Iyang gi-encourage si Juan nga mosalig kaniya. Wala siya mag-offer og deliverance ngadto kang Juan mga kaigsunan nga physical deliverance. Si Kristo mga pinangga ko mga kaigsunan, gidayeg ni San Juan o Bautista diha sa iyang audience. Diha sa iyang mga apostoles ni Juan, sa iyang mga disipulo. Kabalo mo, manay giingon mga kaigsunan that the greatest prophet couldn't enjoy the kingdom of heaven. That was the preaching because he was in prison. Manay ginawali ni San Juan. That's why Jesus said, he who is least in the kingdom of heaven is greater than he is, more privileged than John. Si John sa una nagwali siya nga, ang tinuod nga propeta dili makapahimulo siyang kaugalingong gingharian. Sa ito pa pamati ni Juan, gamay kayang pamati mga kaigsunan. He lost his privilege. Nawala ang iyang pribilehiyo mga kaigsunan bilang magpahimulos unta sa gingharian kauban kang Kristo.
Mao nang nag-ingon si Kristo nga walay parehas ninyo sukad kanito, wala pay parehas nga mas dako pa kay kang Juan, pero kon do na manggaling ninyo dinhi nga mas gamay pa kang Juan, mas gamay pa sa libati nga sila gamay sa gingharian sa mga langit, greater pa mo ni San Juan. But pasabot kana bitawng you don't feel great ang mga katawhan sa Ginoo tungod sa war, sin war sa atong panahon karon. Ma-feel ninyo magwalimos may balita kamo pa ang gidaog-daog. Magwalimos may balita kamo pa ang presohon. Kamo pa ipapriso. Sumagod wa ba day hulga sa mga priso, mga kaso? Wa ba day mo hulga ang ipapriso mo? Wa ba day mo hulga ang ipanghulog mo? Wa ba day mo hulga ang pananggalon mo sa asa mong gusto nilang tanggalon? Wa ba day mo pakaulawi, gi-on the air pagyod? Wa ba day na mahitabo kaninyo? This is what we call the sin war we have. Pero si San Juan, mga kaigsoon, human siya na comfort ni Jesus Christ. Pinaagi itong duha ka mga disipulo nga gisugo ni San Juan, nawala ang iyahang doubts, mga kaigsunan. He became strong again until he was beheaded. Hangtod nga siya giputlag liog, giputlag ulo, mga kaigsunan. Please think of that. Versikulo 12 ay mo kalimot. And from the days of John, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Mga kaigsunan, walay laing gi-emphasize si Jesus Christ during the time about war. War. So what does it mean? I would like to tell you, mga pinangga ko, mga kaigsunan, may nang masayod mo. Si Kristo, mga kaigsunan, iyang gitapos ay iyang speech about John. Human atong nakikidiscuss siya kang John. Giingnan niya itong duha ka mga disipulo ni John nga matod pa niya, and from the days of John, mo tingsulti kanina, until now, the kingdom of heaven suffers violence. Muna yung gitubag ito nangutan ng mga apostoles og kinsa mangyud ka, ikaw ba jud? Siya, ako jud. Pero ay kabalaka kay ang kingdom nagatubang og kalisdanan. Unsay ambot pasabot ni anak, mga kaigsunan? Ato ragong i-compare kung gusto ninyo. Let's try to compare, atong i-compare, mga kaigsunog, at aron atong masabtan. Ang Greek verb man God, may nang masayod mo, ang Greek verb man God nga gigamit dinaan ng pulong suffering violence, forcefully advancing. Kana nga mga duha ka mga termino mo, duha ka mga kanang verb adjective nga gigamit, mga kaigsunan. Gigamit ana sa Greek is biasitai. Kanang biasitai nagmean na siya og forcefully advancing. Ang gigamit po sa sa ikaduha po kaning violent men, mga kaigsunan. Yang gigamit po niya is biastai. Munang the Greek verb biasitai or biasitai can mean either forcefully advancing or suffering violence. The Greek word biastai can mean either forceful or eager men or violent men. So we can interpret that verse in different ways by combining those two translations. Sama pananglitan, mga kaigsunan, sa New Living Translation. Matod pa rin and from the time John the Baptist began preaching until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and violent people are attacking it. So, ang gingharian sa mga langit, forcefully advancing, nangusog, namugos nga mupadayon, pero gina-atake siya sa mga daotang tao. Sa New English Translation nga Bible, mga pinangga kong kaigsunan, atong makitaan og atong masabtan, ang pagkasulti giingon na pod, from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven has suffered violence and forceful people lay hold of it. But pasabot, ang kakugi sa kingdom of God, mga kaigsunan, sa pagwalis may balita, giharangan sa mga daotang mga tao. Giharangan sa mga daotang mga tao. Unya, unsa pagyud? Sa lain nga translation na pod, sa New English Translation, ang katawhan sa Dios magaantos og mga kalisdanan, ang mga taong maldito maoy nagakawat sa ilahang kadasig, mga kaigsunan. Tinuod ba yan na daotang tao, violent people are attacking it? Mangutana ko ninyo, kamo dinhi sa Bukidnon, kinsay kusgan kaayo nga nagbabag, ipanghulog yun ang mga LCM supporters. Kinsa ang pinakakusgan? Ug wa maabot ng tawhana, dili mo abot ang Bukidnon nga ipanghulog. Sukad miabot ng tawhana dinhi sa Bukidnon, dili mahitabo nga ipanghulog ang mga LCM supporters. Kinsa man na siya? Kinsa na siya dito sa Western Mindanao Conference?
Unsa iyahang nahitabo dito? Unsa iyang atraso dito? Nganong pag-abot ni pertinent niyang isugang manghulog sa mga LCM supporters? Pag-research daw mo. Pero kung maka-research naman galing mo, iampo na lang ninyo ng tawhanan na og kinsa siya. Ha? Kanang tawhanan na gisulong sa opisina. Gisulong sa opisina, sa iya mismong opisina. Sa usa ka bana, pangutan-a siya nganong gisulong. Nya pag-abot din sa Bukidnon, siya pinakakusog nga nag-lead sa pagpanghulog sa mga kaigsuonan nga nag-support sa LCM. You see that? It is really in the Bible. Naa sa Biblia, so mga kaigsuonan ako sa Bukidnon, relax mo. Ay mo kabalaka. Relax mo kay violent people, evil people will attack against the work of God. Ilang atakihon ang buhat sa Ginoo mga kaigsuonan. Wa mo matingalaan na. Dako siya granggo sa Western Mindanao. Pag-abot din nikalit lang siya kabalhin din nga wa mahuman yung termino dito. Pagsusi po daw mo. Nya kanang puntawhanan na kaingon ko wa gyud konsensya. Wa gyud siya makonsensya ku isog kay murag kinsa nga manghulog dinhi sa Bukidnon sa mga LCM supporters. Wa gyud siya makonsensya og kinsa siya didto sa Usamis. Pastilan mga kaigsuonan. Grabe ka maka. Anyway, brethren, I can assure you ang Ginoo wala matulog, prangkahan ta mo. Ang Dios wala matulog mga kaigsuonan. Nagmata ang Ginoo. Nakita niya ang tanang nagapangitabo sa atong panahon karon. Watch and see. Tan-awan ninyo kung siya padulngan niini. Managiingon sa Ginoo nga to kang Moses katang gibarahan na sila sa mapulang dagat. The Lord said, "Stand still and see the salvation from God." So tan-aw na to kung siya buhaton sa Ginoo mga kaigsuonan. Let them go. Ipanghulog nila ang mga LCM supporters sa Bukidnon. Let them go. Pasagdi ang Ginoo mga kaigsuonan magpakita sa iyahang milagro because this is the sin war. We are involved to it. Naapil ta ning gitawag og sin war mga kaigsuonan. I challenge every one of you, no? Gihagit na kumatag sa kanyo. Stand still. Tindog mong tanan mga kaigsuonan sa Bukidnon. Barugin ninyo ang kamatuoran. Tan-aw na tug unsay buhaton sa Ginoo batok ining tawhanan ni nga gikan sa Usamis nga nikalitlag balhin sa Cagayan de Oro. Unya moy isog kaayong magapanghulog sa mga miyembro nga nagasuportar sa LCM. Tanaw na to unsay mahitabo mga kaigsuonan. Remember wa pa mapakyas ang mga saad sa Ginoo. The Lord said, "I am with you always till the end of time." Okay. Pag-ingon mga kaigsuonan nga forcefully advancing, but pasabot ang katawhan sa Dios mga kaigsuonan. Forcefully advancing, but pasabot the forceful men, they are the believers who strongly convinced make the kingdom advance forcefully. Sa ito pa, nagkiglahutay gyud, nagkiglayog gyud ang mga katawhan sa Dios sa pagpaningkamot nga mapadayon ang pagwalis may balita. Ang violent men, ang mga maldito nga mga tao, unsa man po ilang gihimo, the kingdom advances forcefully, but violent men would like to stop them. Gusto silang badlongon, gusto silang paundangon, gusto silang i-massacre ecclesiastically. Sunod, unsa pa gyud? Kaning ikaduhang punto nga suffering violence. Ang but pasabot mga kaigsuonan, forceful men, meaning the kingdom suffers violence and only those with strong conviction can reach it. Yes, ang iglesia mga kaigsuonan, ang mga membros iglesia magsuffer og mga kalisdanan, magsuffer og mga problema, mga pagsulay mga kaigsuonan. Ang kadtulang lig-on maoray makabarog mga kaigsuonan, maoray makapadayon. Now what happens sa suffering violence? Because there are violent men. The violent men, the kingdom of God suffers violence from these violent people. Ining mga tawhanang mga wa na magtan-aw kaluwasan mga kaigsuonan, ilang gitan-aw, manabla na lang sila parang ilang sala gikan sa Usamis, mabaslan diri sa Bukidnon mga kaigsuonan. Mao na diha. Ako, I am not attacking anyone. Gusto lang kong candid speech. We are under the democratic country. We need to speak aloud mga kaigsuonan. Kamo ba may kamo mamadlong nga mga LCM mo nimo na ngano nakabadlong mo anang tawhanan na? Nabadlong na ninyo. Sa di pa tingali mo mamadlong sa mga kaigsuonan nga nagsuporta sa buhat sa Ginoo, tan-awa ng tawhanan na, badlongan na ninyo. Nganong nahimo man siyang ingon ana diha? Napagani diri ang igsuon ana ni angkon nga siya nagpari sa West Germany og tulo ka tuig, pag-abot din nahimo pang officer dayon. What happened? O sa nahitabo mga kaigsuonan? Is it not because of the sin war nga nahitabo sa atong panahon karon? Brethren, I would like to tell you, bisag unsaon ninyo pag-interpret ang balaang kasulatan. Bisag unsaon ninyo pag-interpret ang balaang kasulatan. No matter how we interpret that verse, bisag unsaon ito pag-interpret niya na, something is very certain. One thing is very clear. Kabalo kag unsa, there's real war and we are involved.
Gubat atong giatubang karon mga kaigsuonan. Ang kasaysayan sa nitabo ni Juan Bautista diini nga chapter mga kaigsuonan, usa ka dakong basihanan kung nahitabo na ni San Juan nga nagwalis may balita mga kaigsuonan. Ako nga nagwalis may balita. Usa ako mahitabo, hayahay ko, di kotse ko, nagpa-aircon ko, naglingkod ko sa mga nindot nga mga palasyo nga mga balay. Mao ba yung pasabot? Di meaning dili mi kauban ni Juan. Ikaw nga supporter sa buhat sa Ginoo nga nagwalis sa may balita. Ang unang nagwalis sa may balita nga si San Juan, gipriso, giputlag liog niya ikaw nga supporter. Hulgaon lang kang ihulog, mahadlok ka na. Abi ninyo, we are living in the last chapter of the prophecy. Nagkinabuhi ta karon sa katapusang hugna sa kasaysayan sa propesya mga kaigsuonan. The battle is very clear. It is daily in our hearts, in our lives. Daghan kayong mga hulga nga atong madawat posible sa atong panahon karon. That's why Jesus Christ said, do not think that I come to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but sword. Timan ina ninyo na pagayo. O bisayaon na to mga kaigsuonan, wala ko mo anhi aron magdalag kalinaw ni yuta ani. Wala ko mo anhi aron pagdalag kalinaw kung dili espada hinuon ang akong gidala. Muna mga kaigsuonan, I would like to tell you, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo atras mga kaigsuonan. Go on. Padayon mo mga kaigsuonan. Nga naman, kita nga mga Seventh-day Adventist Church na apilta sa dakong gubat mga kaigsuonan. Panagbangi dito sa langit, tali kang Kristo kang Satanas, nadamay ta mga kaigsuonan. And we need to take side on the side of Christ. Don't say that you are neutral. Whether you are against or not. Ha? Awan mingon nga, dili lang ko supak, di po ko uyon. No, there is no neutrality on earth. I would like to tell you that. When you are against Christ, you are of the devil. When you are against the devil, you are of Christ. That's all. Ayaw pa yung mag-neutral mo. Kebalo ba mo mga pinangga ko, mga kaigsuonan? May nang mahibalo mo, may nang masayod mo. Sa Hebrews chapter 2 verse 14, matod pa rin, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. I would like to tell you, ang bangi tali ni Kristo ni Satanas mga kaigsuonan, nga diin kitang tanan na involved karon. Usa kini kagubat mga kaigsuonan nga sure ang kadaugan. Ang ubang mga manggugubat, mga tugubat nga wa kabalo kinsay makadaog mga kaigsuonan. Wa kabalo kinsay mapildi. But still, they fought. And they fight. And they will fight. Bisag wa pa sila kabalo kinsay modaog sa maong gubat mga kaigsuonan. Kinsay nahibalo nga ang mga sundalo sa gobyerno dito sa Hulo mapildi sa maong gubat dito nga 18 kabuk na nga matay mga pinangga kong mga kaigsuonan. Kinsay nahibalo nga katong mga tawhan na mga matay to sa gubat? Wala. But still, they fought. Doon na sila espiritus pagpakig-away. How much more kita mga kaigsuonan? The Bible declared that Christ has won the game. Christ has won the battle. Christ is the victory. He is our victory. And by faith, if we chose to be on His side, kung mupili kita diha sa kiliran ni Kristo, I would like to tell you, we can also enjoy the victory that Jesus Christ had on the cross. Kung kita mo pili usab diha kang Kristo siyang kiliran mga kaigsuonan, atong mapahimuslan ang kadaugan nga naangkon ni Kristo diha sa cross mga kaigsuonan. Actually, the end of this war was already determined at the cross. Ang katapusan ini nga gubat na human na dito sa cross mga kaigsuonan. Si Kristo na ang absolutong nakadaog, pildi si Satanas mga kaigsuonan. Kabalo si Satanas niya na, that's why manabla siya. Muna niingon ang Revelation 12:12, alaot dagat og yuta, kaya nga naman ang yawa, napungot na, kaya mubo na lang iyang panahon. Kabalo kang gihimo sa yawa karon mga kaigsuonan, manintal na lang siya, para daghang madamay, kauban niya. Manintal na lang siya. Ang gibuhat ni Satanas, manintal na siya, iyahang ang mga dasi kaysa pag-alagad sa iglesia nga, nagkugis, pagwali sa balita, nagduso, nagtabang sa buhat sa Ginoo. Katong mga tawhan na iyang luyahon. Iyahang luyahon, hangtod mo backslide, hangtod magdumot, hangtod mga luyas pag-alagad, aron daghan silang dili maluwas. Di naman gyud sa maluwas kay naman siya sala dito sa pikas nga bahin sa Mindanao. Labi nagwa ito ni hinulsuli, so di na gyud maluwas ang Satanas. Mga kaigsuonan, muna pag-abot niya sa tuang lugar, makmako niya ang mga faithful nga mga kaigsuonan.
iyang makmakon ang mga kaigsunan nga mga faithful kayo. Okay? He used subtle temptations to steal our loyalty. Kawaton niya ang ato ang loyalty sa buhat mga kaigsunan. Iyang ang atong loyalty sa buhat sa Ginoo, iyang kuhaon, iyang gubaon mga kaigsunan para dili daghang maluwas. Sa katapusan, I would like to tell you. Sa sinulat ni Ellen G. White sa Our High Calling, October 6, matud pa rin the temptation of Satan presents earthly things and make them all absorbing and attractive, so that the heavenly realities are eclipsed and the attachment of the world made first. And this has become so great a power that omnipotence alone can dislodge it. Satan's work is to chain the senses to this world. Christ came to break the satanic enchantment, counterwork the work of Satan, and charm the mind away from the earthly to the heavenly. He alone is able to break the enchantment. With eternal realities in view, we will habitually cultivate thoughts of the presence of God. This will be a shield against the incoming of the enemy. So atong masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan ug atong maaninaw dinhi nga ang mga tentasyon ni Satanas iyang gipresentar nga nindot kaayo nga mao'y mobalhin sa atong pananaw gikan kang Kristo paingon sa kalibutan. Aron nga atong loyalty sa pagtabang sa buluhaton ni Kristo mabalhin sa kalibutan mga kaigsunan. Ang tambag ni Ellen G. White, suklan nato ang mga pamaagi ni Satanas. Suklan nato ang iyang pagpakigubat aron mga luya ang mga kaigsunan. Pinaagi sa atong pagbarog mga kaigsunan. Kay kiining eternal realities ato ning makit-an mga kaigsunan. Ang walay katapusan nga realidad, lantaw na to ang umalabot nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay dito ang fulfillment sa iyang kadaugan dito sa Kalbaryo sa krus. Og kini mga kaigsunan, mao ni ang moprotect kanato gikan sa kamot sa atong mga kaaway. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, na magitay panahon sa pakiguban kanimo. Gusto na ako ipabalo pag-usab nga karong adlaw mao ang dako kayong rally nga paghimuon dinhi sa New Kasay. Kung wa ko masayop di balhin nila sa barangay gym tungod sa kadaghang tao. No New Kasay barangay gym mga kaigsunan. Salamat po sa tuang butang barangay captain nga nagpagamit sa barangay gym. Okay? Dito sa barangay gym mga kaigsunan tungod sa kadaghang tao, dito himuon ang usa ka dakong fellowship rally sa tanang Power 9 churches dinhi sa Davao Mission. Dito magtapok mga kaigsunan, kauban sa mga kaigsunan, kaigalaan, mga kapamilya sa LCM, magtapok tanan alang sa dako kayong panagtigom karong Sabado. Karong adlaw mga kaigsunan. Okay, usbon ko man nagitay panos pakiguban kanimo sa ngalan lamang kanimo nga mong kapamilya kan Jesus Christ. Nga to ang great provider. Ako sabi niyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villiver the First magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.